At dumating na nga dito si Kuya Norwin. Inaayos na nga nila dyan yung mesa para sa gagawin naming shot puno. Medyo mabigat nga yung mesa dyan kaya dalawa na sila nagbubuhat. Tapos may dalawa pang bugoy na nanggugulo. Na-impluwensyahan nga ni Mami Ann mag-inom yan si Ate Ellie at si Kuya Norwin. Matagal na rin kasi nung huli silang nag-inom, wala pa silang anak nun. At dahil nga BI tayo, napainom ang Mami Ellie at Daddy Norwin. Pagkatapos nga lang namin mag-dinner, pinagahagis na nga ni Lee yung pulutan namin dyan. Sabi niya siguro walang magaganap na inuman. Dumating na nga ako dyan at hawak-hawak ko na ang matagal ko nang namimiss. Hindi ko nga mabitawan dyan at baka mabasag ni Leo at niya. Pero ang totoo niyan, sayang. At ito na nga ang entry namin. Narindi ba kayo sa boses namin? Late na pala kami natapos, 11 PM na. Nagulat nga si ate at Kuya Norwin, naubos namin yung isang bote. Mataas din yung alcohol content niya. 11.5, mataas pa ata siya sa Red Horse. Kaya ang sarap din ang tulog ko nung time na yan. Pero maaga pa rin ako nagising kahit late na ako nakatulog. Tinignan ko nga yung oras dyan, alas 6 pa lang pala. Binuksan ko muna yung kurtina para maaliwalas. Sumili pa ako dyan sa labas para makita ko yung view. Napakaaliwalas at ang ganda ng paligid. Tapos ko nga sumilip, bumalik muna ako ng higaan kasi tulog pa naman sila. Pagkatapos ko nga magmuni-muni dyan, tumayo na ako. Nag-unat-unat pa nga ako dyan at sumakit ang katawan ko. Kailangan ko na mag-prepare kasi may breakfast kami mamaya. Pagpasok ko nga dyan, may nakita pa akong isang timbangan. Ang galing nga, bawat CR nila merong ganito. Ito nga pala ang timbang ko ngayon, 56.4. Inulit ko pa nga dyan, baka mali lang, pero ganun pa rin lumabas. Pagkatapos ko nga magtimbang dyan, nag-toothbrush na ako at nagilamos. Nag-prepare na nga ako dyan ng susuotin ko para mamaya okay na. Pero dahil tulog pa rin sila, bumalik muna ako ng higaan para magpahinga. Inaantok pa nga ako dyan pero hindi na ako makatulog. Inaantay ko na nga lang sila magising dyan bago ako ulit kumilos. Ang sarap lang ng ganito, yung pahiga-higa ka lang, nagre-relax. Pero hindi pwede kasi marami tayong obligasyon. Iniisip ko nga dyan, ang tagal ko na pala dito sa abroad. Na parang kailan lang, kapupunta ko lang dito sa Doha. Tapos naka-1 taon na pala ako mahigit. Ilang buwan na lang uuwi na naman kami para magbakasyon. Iniisip ko nga dyan, sana mas mabilis pa ang araw para makasama ko na si Carla. Kakatuwa nga yung bata na yun. Sabi niya, Mami, pag uwi mo, magmahalan lang tayo. Gusto niya yung lagi lang kami magkadikit at magkayaka. Dahil namimiss ko na nga, tinawagan ko na lang siya. At andito na nga pala kami para sa breakfast namin.
Tapos na pala kami mag-breakfast. Kaya na ulit kami ng room para mag-swimming. Pero nag-decide si ate at kuya na mag-extend pa. Punta na nga si kuya sa receptionist para sabihin na mag-extend pa kami. Para makapag-enjoy at mahaba-haba pang pag-swimming ng dalawa. By the way, ito nga pala ang napakagandang view from 52 floor. Let's celebrate like the new year. It's like you know what you're doing. Move till you're losing control. Put up your glass for a toast now. Let's make it last to the sun.